Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Oras ng trabaho, dapat alam na yung oras niya, dapat sinasagot siya. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Ephraim Fahutagana, alas 8:12. And the Golden Dove for Best Public Affairs Program Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo, Makalma at Sister L, Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Abay, ngayong lumipat na po sa Mayorya, and obvious ba? Si Senator Joel Villanueva, ang tanong dito ay ano na ang mangyayari sa kanyang kasong plunder? Ayan, Ombudsman Boying. Ayan, ano ba ang ano rito, ha? Ano ba ang kasunduan dito? Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Ikaw talaga, Senator Rodante Marcoleta, masyado kang pikon, ha? Abay, ipinag-pray over na nga si Brother Senator Joel Villanueva, ha? Kaya nakapag-isip-isip, ayan, tapos na to yung pang Judas, ha? Nakita yung sa Senado kahapon, nilapitan, inakbayan ni Senator Joel si Senator Marcoleta. Kaya lang hindi po pinapansin. Ayan, sabi ko, Judas ka. Mas masahol pa kay Judas yung maghuhudas sa amin. Ayan, kaya lang parang, di ba dalawang, ilan ba ang Judas, Bishop Fautagana? Di ba dalawa, ha? Merong the good one at saka bad one. Ayan, si Judas Tadeus yata ang the good one. Ayan, ang the bad one, ayan, si Judas Iscariote, ha? Yung nagkanulo kay Jesus Christ, ha? Yung nagbenta ng 30 pilak para ipagkanulo ang Hesus Kristo. Daming Bayan.
Pero congratulations kay bagong Senate President Win Gatchalian. Talagang panalo ang Senator Win, ha? Kaya ng bossing William, bira ka naman, ba't di ka naman pumunta dun sa oath-taking, ha? Ni Senator Win kahapon. Pinabayaan mo lang si Mrs. Gatchalian, ha? Once in a lifetime lamang ito, ha? At natutuwa rin naman tayo mahabigan, bagamat may tinatawag na hudas dyan, at least natapos po ang impasse, natapos po ang gulo, ayan, natapos na po ang Senate Flix dyan po sa Senado, ayan. Di back to work, ayan, at hanga rin naman tayo kina Senator Amy Marcos, Senator Loren, sino ba? Yung mga umattend ng sesyon na. Sama na natin si Senator, si ate, Senator Pia, kaya lang pikon pa rin. Ang malungkot dito si Senator Alan Peter Cayetano, ayan. Senator Alan, tigil na ang pagtataray. Ayan. Ipakita mong kayo po ay isang gentleman at statesman na marunong tumanggap ng pagkatalo. Ayan. Ang problema dito kay Senator Senator Alan, ha? Senator Ping, ha? Ayan, iba ang personality, ha? Hindi pwede magmason. Most merciful Bob Moran, ayan, kulang siya ng di mas lalo hindi pwede maging Shriner ito, ha? Illustrious Potentate Hussein, ayan, kulang siya ng humility, ayan. Mr. Senator Alan Peter, what you need, sir, is humility. Ayan. Daming bayan. May konsehal Raul Aquino, bata mo, ha? Ayan. Sabihin mo na di naman nakakabawas sa pagkalalaki yan na pumunta sa Senado. May session ba ngayon, Yuel, Raymond, Manamilki, ha? Dahil special session, dapat Sabado-Linggo, trabaho ang mga mambabatas natin, ha? Dapat Senator Bongo, dumalo din. Ayan. Dapat gano'n. Siguro, Senator Alan, hindi mo makabawas sa pagkalalaki nyo yun, Umattend ka ng sesyon, puntahan mo si Senate President Win Gatchalian, ayan, yakapin mo o kaya kamayan mo, ayan, i-congrats mo siya, ha? Ayan, di pa naman tapos ang laban, di mag-regroup kayo ulit, ha? Meron pa naman impeachment dyan, so yun ang kailangan mo, Mr. Senator Alan Peter Cayetano, sir, ha? Huwag masyadong matayog ang lipad, ha? Matayog ang lipad ng saranggola ni Pepe, matayog ang pangarap ng matandang bingi. Umihip ang hangin na wala sa paningin, sigaw ng kahapon, nilamon ng alon. Malabo ang tunog ng kampanilya ni Padre, maingay ang taginding rosaryo ng babae. Nay, 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 Magandang umaga, Pilipinas. Ako po si Deo Makalma at welcome sa ating palatuntunang damdaming bayan. Standby, andyan ba sino ba nandyan? Senator Amy ba? Ha? Ayan, andyan ba si Manang Amy Malu? Senator Trillanes. Si Mr. arrest warrant. Ang sheriff pala ng ICC. Sandali lamang, ha? At alamin muna natin ang latest sa Malacanang. O nga pala, Mr. Senate President Win, ha? At manong Speaker Boji D, ha? Kung ano-anong pinasa kahapon, no? Kadami-dami namang magandang bill na dapat madaling ipasa. Natawa naman tayo, mahaibigan, mga kuya, mga ating ang ipinasa yung
yung waling-waling, ayan. Ginawang national orchid. Ang bira. Wala, hindi naman tayo tutol diyan, kaya lang mas marami naman sanang marami naman sanang bill na dapat unahin, ha? Abay, ayan, maganda yung sinasabi ni Senator Erwin Tulfo, yung anti-hospital detention bill, ayan. At saka ito, mas importante, ha? Sana'y magpasa kayo ng batas. Ayan, gutom ang sambayanan, ha? Abay, kailangan natin ng wage increase at wakasan na ang endo. Damdamin Bayan. Pero ang Malacanang itinangging ginagamit ang ICC laban sa mga kalaban. Ayan. ICC lang ba o pati ombudsman? Bakit? May kumakausap ba kay Senator Bongo na bumaliktad? Ayan. Yung magkapatid na Villar. Ayan. Siguro kay Senator Bongo, panakot ICC. Bayan. Sa magkapatid na Villar, panakot ombudsman. Nako, patay tayo dyan. Ombudsman Boying, ha? Ano ba talaga, kuya, ha? Ayan. Ano ba mangyayari kay Senator Joel ngayon, ha? Absuelto na ba? Damdamin Bayan. Pero sabi ni Senator JB at si Senator Mig, ala daw usapang ganyan. Oh, talaga. Pero alamin natin ang latest mula sa Malacanang. Itinangging ginagamit ang International Criminal Court laban sa mga kalaban. Bakit sino ba mga kalaban ng Malacanang, ha? Kalaban ba sina Senator Alan Peter? Ayan. Senator Bongo? Ayan. Senator Bato? Alamin natin ang report mula kay RS number 14. Let Narciso. Ayan. Let Narciso, ha? Dobreo Utra. Ayan. Miss Let, please come in. Good morning. Good morning, Lakay. Sinopla ng Malacanang ang pahayag ni Davao City Representative Pulong Duterte na ginagamit umano ng administrasyon ng International Criminal Court bilang political weapon laban sa mga kalaban. Kasunod ito ng impormasyong nakuha ng kongresista na mayroon na daw warrant of arrest ang ICC laban kay Senator Bongo. Binigyang diin ni Palace Press Officer Claire Castro na mga Pilipino rin ang naghain ng kaso kaugnay ng umano'y mga pang-aabuso ng dating administrasyong Duterte sa kampanya kontra illegal na droga. Muli rin itong ipinaalala na 2017 pa na ihain ang kaso sa ICC. Kaya tanong ni Castro, bakit sisisihin ang korte kung maglabas ng warrant of arrest at bakit isisisi rin ito sa administrasyon ni Pangulong Marcos? Iginiit ng Palace official na kung may kailangang managot ay dapat na managot at kung kailangang malinis ang pangalan, maaaring malinis ang pangalan sa proseso. Pakinggan natin si Yusay Castro. Nangyayari po kasi dito, lagi na lang ginagamit itong issue na to para pagalitin ang kapwa natin Pilipino at pag-usapan ang tungkol sa soberanya. Tandaan din po natin, meron tayong batas na mismo nagsasabi na tayo, ang bansang Pilipinas, ang state natin, ay maaaring mag-surrender ng mga respondents. Iyon ay naaayon sa RA 9985. Si Palace Press Officer Claire Castro. Lakay? Let's see, Yusek Claire ba nasa Russia? Ayan. Lakay. Sabi ko na nga ba, hindi naka-Filipiniana Ayan na. Pagka nasa Malacanang, naka-Filipiniana. Pero dapat Ngayon ay naka-business attire. Pero dapat yun ang kanyang isinusuot sa sa abroad, sa Russia, ha? Ang dating First Lady Imelda Marcos noon, kahit saan mapunta, yung suot niya may palikpik sa balikat. Anong tawag doon? Ano yung damit na gano'n na Miss-Let? Yung Filipiniana attire na may palikpik sa balikat? Ano bang terno ba? Basta Filipiniana, alam na natin. Okay, so ano ang pakinabang natin sa pagpunta ng Pangulong Marcos sa Russia, ha? Will he bring the vodka and caviar? With Kalashnikov? Lakay, nagkasundo si Pangulong Marcos at si President Vladimir Putin na palakasin pa yung kalakalan at iba pang kooperasyon sa pagitan ng Pilipinas at Russia, Lakay. Ayan. Marami pa daw potensyal
na pwedeng i-explore. Matagal ba yung usapan nila ni President Putin? Asa yung video natin, ha? Ayan, ibang makatingin si Putin kay Presidente. Ano? Seryoso masyado na kayo. Oo. Alam mo, ganyan yung mga taga-Intel mislet, eh. Alam mo ba itong si Putin, dating, dating chief ng KGB yan. Yung counterpart parang CIA sa Amerika. Ayan, intelligence man itong si Putin. Ayan, siguro sinasize up na ina-assess niya ang presidente. Sabi mo, dali bang bulahin ito? Ayan. Ganun ba? Ayan, ganyan ang ang karakter ng dating KGB chief, ayan, Vladimir Putin. So, Pero nirecognize nila kaya na kaya mayroong malalim na relasyon ng dalawang bansa ay dahil sa ama ni Pangulong Marcos, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ang tagal na nun eh. Ang presidente pa yata ng Russia nung pumunta ang dating Pangulong Marcos mislet eh. Si Khrushchev ba o sino nga ba yun? Brezhnev? Ayan. Ewan ko ba sino ang hindi pa Russia nun eh. USSR pa nung araw yan eh. Ayan. Union of Soviet Socialist Republic, ayan, of Russia. Ayan. So sige, tingnan natin. Sana nga ay makapag palitan ng kalakal at exchange of trade, ika nga magpadala. Binabanggit lakay ay interesado ang Russia sa ating seafood. Saan? Sa ating Seafood lakay. Seafood. Pumunta ng Jansan. Ayan, magsawa siya ng tuna doon. Ang mga Ruso naman ay interesado sa ating turismo dahil mahilig pala sila mag-beach dahil malamig sa Russia. Ayan, gusto nilang makarating sa magagandang beach sa Pilipinas. Kasi ay magkaroon ng direct flight. Kasi ang dagat nila doon nagyeyelo eh. Ayan. Dito sa atin ganda-ganda ng beach natin. Pumunta sila, magsawa sila sa Sarangani, sa Boracay. Ayan, Siargao. Ayan. Hindi pa ganoon Cebu. Karami. So interesado sila na magkaroon din sa Cebu at sa Maynila ng flight. Ayan. Okay nga Rod. So kailan ang balik ng presidente? Ngayon pa lamang yung ASEAN-Russia Commemorative Summit. Ngayong araw yan. Madaling araw pala kasi doon ngayon. So ngayong araw yan. Pagkatapos noon ay uuwi na rin agad sa Pilipinas si Pangulong Marcos. Kahapon pagdating niya kasi doon lang yung nauna na yung bilateral meeting nila ni President Putin. Ayan. Okay nga Rod. Ayan. Duba Brayo Utra. Ayan. Ispara Siba Mislet, Comrade Mislet. Ayan. Alam mo, comrade, minsan kailangan din pag-aralan natin yung ibang ibang lengguwahe din ng mga common words ba ng Russia. Ayan, di ba? Good morning, thank you man lang diyan. Ayan, para malay natin masana din tayo siya ng vodka. Ayan. Okay nga Rod, maraming salamat Ms. Leta. Teka muna, kinongratulate na ba ng presidente si Senator Win as Senate President? Oo naman, kahapon may ganun ba? The Senate President Win Gatchalian at umaasa na ang palasyo na makakapagtrabaho na sila at maaprubahan yung mga priority bills. Ayan, sana nga at sana yung may kinalaman sa sikmura ni Juan de la Cruz, wag lamang yung pagpapalit ng ng national orchid na waling-waling. Dapat yung mga mga makabuluhang panukalang batas ang ipasa ng mga mambabatas natin ngayong may special session. Ng mas masinsinang debate naman. Pero sana maipasa. Hindi naman malalanta yung waling-waling pagka hindi. Bayan.
Ay, Sayang ang oras. Lakay si Senator Loren Legarda ang ano niyan. Si Senator Loren may panukalan niya. Ang bir naman Senator Loren. Sana wakasan ng endo. Ayan, Senator. At saka wage increase. Ayan. Huwag yung pagpapalit naman na gawing di naman na ano yan eh. Di naman na napapanis yan eh. Ayan. Di naman na urgent yan eh. Ha? Anyway. Lakay. Ano na lang. Baka isusunod yung iba. Ayan. Hihintay natin. Ano nga pala, Let? Ang session ba hanggang linggo ba yan? Ayan. Hanggang Huwebes lang ba yan? Ayan. Malaman nga natin kay Senator JB. Nandiyan na ba Senator JB? Ay, mamaya ng konti malaman natin. Ha? Kung ang session ba ay Lunes hanggang Linggo yan. Ayan, sayang ang oras. Ha? Sayang ang ipinatawag na special session. Kung parang katulad din ng dati na ang session ni Monday to Wednesday, Thursday. Di ba? Sayang ang oras. Ayan. Alamin natin kung ano ba yan. Hanggang Biyernes. Ayan. Okay nga, Rud. Maraming salamat, Miss Letta. Good morning, balik sa Lakay. Daming Bayan. Maraming salamat, Comrade Let Isparsiba. Ayan. Thank you in Russia. Ayan. Maraming salamat, Comrade. Andyan na ba? Andyan na ba si... Okay na? Ayan. Nasa ating linya na po, mahabigan ang... ano ba si Senator JB? Siya ba ay... meron bang Deputy Majority Leader? Anyway, nasa ating linya mahabigan si Senator JV Ejercito, Chairman ng Senate Committee on Finance at Local Government. At alam ko hindi man ba Speaker, Deputy Speaker pro tempore. Ano ba yan? Deputy Speaker tuloy. Deputy Majority Leader. Ganun ba? Senator JV, sir, magandang umaga po sa inyo, Senator. Yes, magandang umaga rin, Lakay. Sa ating mga taga-pakinig sa RH, siyempre magandang umaga po. Ano nga ba sa yung Deputy Majority Leader po kayo? Senior? Yes, I'm the Senior Deputy Majority Leader, tsaka Chairman rin ng Committee on Finance, tsaka Local Government. So medyo ito siguro, Lakay, pinakamabigat na hahawakan ko ngayon sa Senado dahil sa amin ng aking responsibilidad. Aside from that, Committee on Finance ang full-time na yan eh. Tapos pati vice chair ako ng halos lahat ng mga major committees, no? Wow. So medyo ito na siguro sa akin political career, ito yung pinakamabigat na aking pong mga pangahawakan na responsibilidad. Wow, talaga ha. So double time ka dyan, Senator JB, sir, ha? Double time, triple time ang trabaho mo ngayon sa Senado. Oo nga, Lakay, pero siyempre kahit na alam kong medyo kayo talaga to, pero siyempre yung confidence ng ating mga kasama, siyempre nakakatuwa, nakakataba ng puso, lalo na si newly installed Senate President Win Gatchalian. Yung Committee on Finance kasi, Lakay, very powerful yan. Yung parang appropriations ng Senado, no? So sabi niya, mahirap ipagkatiwala sa pwedeng maging talagang marami itago, pero kailangan kung katiwala mo ay at least panatag siya. So position of trust daw talaga yun. Kaya pinakiusapan niya ako maging dapat majority leader sana. No, kaya lang mas gusto niya akong maging Committee on Finance para matuloy yung mga reformang sinimulan niya, no, dahil after the flood control scandal may reformang ginawa ang Senado sa pangunguna ni Senator Gatchalian last year at nais siyang ituloy natin, no? At kaya ako ang kanyang napili maging Chairman ng Committee on Finance. Mabigat pala ang responsibility mo, Senator JB, sir, ha? Ayan, yung dating trabaho ni Senator Win ay napunta na sa'yo. Ayan. At siguro, Senator, siguro dapat mabantayan ang siyempre ang finance, ang budget natin kasi sabi ng bubit natin sa sa Executive Secretary sa office marami palang pondo ng gobyerno ang hindi nagagamit. 150 billion ba o 15 billion pa hindi nagagamit pagkatapos yung ibang cabinet secretaries natin pagkahingian ng budget. Increase tapos hindi naman nagagamit yung kanilang pondo, natetengga lang. Yun nga po, Lakay, kaya kailangan talaga ito'y suriin talagang
pag-aralan na mabuti kung sino po yung mga departamentong nagagamit talaga ng hustong pondo at kung saan kailangan mag-augment at sino naman yung nabanggit mo na ang lalaki ng mga hinihingi pero hindi Yes, sir. naman na-utilize. Tama, oo. Kailangan tamang utilization. Pero more than that, ang challenge dito, Lakay, dahil doon sa flood control scandal, mga ghost projects na yan, na tumabog, no, na 2 years ago, ay kinakailangan mapakita natin yung reforma ituloy-tuloy. May ayos natin para manumbalik yung tiwala ng taong bayan sa Kongreso mismo at sa Senado, no, na ang bala ko dyan, Lakay, Opo. hindi nagsabi rin ako sa lahat sa mga counterparts sa House na magmula ngayon ay tutuloy ko yung hindi na tayo tatanggap ng insertions or amendments. Lalong-lalo na sa BICAM, no? So, yung mga proyekto kailangan nasa National Expenditure Program at kung sakaling may amendment, kinakailangan merong kumpleto ng Regional Development Council, provincial, lahat kumpleto ng mga resolution para hindi na yung tulad dati na isasaksak na lang kahit na hindi kailangan ng region o ng probinsya o local government para lang may project gagawin para lang alam nyo na. No? Kaya ngayon hindi na natin papayagan yan. Kailangan kumpleto ang dokumento, resolution at lahat endorsed ng RDC at yun po, hindi na tayo papayag ng insertion sa last minute lalo na sa BICAM. Ayan, oo. Tsaka dapat maging transparent, Senator JB, sir, ano? Dapat Very transparent. Kailangan online tayo lahat dito. Lakay, tsaka lahat ipipublish natin. Lahat ng amendments, no? Kahit last year, nagkaroon naman ng amendments pero on the floor, hindi na yung nakatago. Opo. On the floor at ipapublish ko lahat yan. Ayan. Talagang transparent. Maganda. Pero Senator JB, sabi na aking bubit, ikaw daw ang kumausap kay Senator Joel at Senator Cheese, kaya lumipat sa Gatchalian Block. Totoo ba yan, Senator, sir? Hindi naman sa ganun. Dahil ako naman, hindi ko naman pinagkakailan na ako'y malapit kay Senator Joel dahil ako ang naganyang Deputy Majority Leader nung siya'y Majority Leader ng ilang taon. Tapos si Cheese naman, Escudero, nung siya po ay Senate President. Ako rin ang kanyang Deputy Majority Leader. So, naging malapit kami. No? Hindi ko naman pinagkakailayan. Kaya kung may kailangan iparating sa kanila, yung sa grupo, ay pinararating ko. Hindi naman sa kinakailangan ko silang kumbinsin na lumipat ka. Pero ako'y messenger lamang dahil kumbaga higher ano na to no? Na kanilang. And to be fair, Lakay, Opo. Decision po nila yan at saka wala ho concession. No? Wala akong nalalaman na may concession na, oy, yung ano namin, yung issue namin, yung sa amin ganito, posisyon. In fairness to the two, no? Kay Senator Escudero at Senator Villanueva, walang usapan tungkol sa walang tawag nito kapalit. Walang pressure, walang kapalit. Walang pananakot. So, ang kanila po ay tingin ko, Lakay, more than anything, dahil sila po yung mga naging leader ng Senado, Senate President and Majority Leader, yung pagmamahal nila sa institution na, sorry po, pero talagang it was damaged the past few totoo po yan. months, no? Talagang damage po ang reputasyon, tingin ko yung pagmamahal sa institusyon, pagmamahal sa Senado, ay palagay ko yan ang nagtulak sa kanila para sumama na sa new majority. Ayan, kasi sabi ni Senator Alan Peter Cayetano, pre-nature daw sila, kaya naintindihan niya at pumunta sa inyong bakod. Itong si Senator Joel Villanueva. Hindi naman po, alam po ni Senator Villanueva at Senator Escudero na wala hong pananakot, wala rin hong kapalit na concession o kung ano man para sila lumipat. In fact, Lakay, parang ako na yung naging tuloy ng lahat kahit nung simula dahil si Senator Alan Cayetano naman nung siya po yung Senate President, siya po yung kaibigan din naman natin at ako nga yung dapat majority leader niya, ako yung naging tulay para sa kanya at sa mga dito naman sa minority, nung kami po yung nasa minority at maging sa Pangulo, yung kanilang unang beses na nag-usap, siya nagsabi sa akin, sabi niya, pakisabi naman kay Presidente kung sakali. Alam ko, that time, galit pa siya sa akin, pero sana makapag-usap naman kami. So, pinarating ko naman yun kay Presidente, no? Pinarating ko naman. At
walang isang linggo, 2 linggo, nagkaroon na sila ng meeting eh. Nagkausap na sila. So, hindi naman pwedeng sabihin na ako'y naging instrumento lamang para ma-recruit yung dalawa para lumipat sa dito sa new majority. Kahit kay Senator Ala naman, siya SP, naging tulay din naman ako sa ilang pagkakataon kay Pangulo at sa dating minority. Ikaw din ba ang kumakausap, Senator JB, kay Senator Mark at Senador Camille Villar? Kami naman nila San Mark at kami pag nagkikita lamang sa Senado, no? A few times, lalo ngayong mga nangyari, bihira lang. So, we maintain yung pagkakausap tungkol sa trabaho. Dito, sa talaga, hindi naman namin napag-usapan yung tungkol sa paglilipat, no? I must admit, hindi kami nagkausap tungkol dyan. Wala bang mga parating na gustong lumipat sa iyong grupo? Well, si Senator, kasi nakita ko yan lakay nung si Senator Escudero at Senator Villanueva, nung magkabilang panig pa kami, ako yung nasa minority, senior majority, dahil sa nangyayaring kaguluhan sa Senado, ay nakikita mo sa kanilang actuation, sa kanilang kilos, mukhang hindi na rin sila natutuwa, no? Sa nangyayari, nalulungkot din po sila. Tulad, kahit nga yung mga secretariat, mga empleyado, mga usa, pati mga matatagal na media dyan, lakay, nalulungkot dahil sa nangyari sa Senado. Pati minsan nagkausap ko ni Senator Mark, well, kaibigan ko naman yan, sabi niya, bro, nakakalungkot na ito nangyayari. So, that was it. No? Sabi ko, nga, sana magkaayos din. So, yung ganong small talk lang yung aming, as far as yung pag-uusap, no, tungkol dito sa paglipat ang pangyayari. So, hanggang small talk lang kami. At saka nakatuwa din makita, Senator JB, na ayan, sila Senator Amy, Senator Loren, ayan, sila ay, sabi magtrabaho na tayo. Ayan, di ba? Doon sa kabila, pero alam nila yung responsibilidad nila bilang senador. Tama po, lakay, kasi halos more than 1 month. Hindi kami nagkaroon ng mga committee hearings na produktibo at saka session dahil nga nagka-walk out, may boycott. So, kaya nasayang, no? Yung panahon na, ito, alam mo naman, itong period na to, lakay, bago mag-CNG, ito yung last minute na pwede ka maghabol ng mga panukala, yung mga on the advanced stages. So, pag nawala yan, back to zero yan. Totoo so, yan. Ang dami, nasayang yung oras, no? Ganon. Kaya, siyempre, parang marami nakaramdam ng relief, no? Kahapon siguro na tapos na yung leadership issue. Hopefully, makapag-trabaho na tayo from now. Ako, natulad namin, alam niya naman ako, hindi naman ako, mahilig hindi naman tayo popular. Gusto natin, trabaho lang at tahimik lang tayo. Tama po. Trabaho, no? So, magsisimula na rin ng budget, so kailangan na natin simulan talaga. Ayan, special session to, Senator Sir, marami kayong inaapura na maipasa. Kaya hanggang kailan ba ang session niyo? Hanggang Biyernes, Sabado, Linggo ba kayo? May overtime ba kayo? Hanggang Miyerkules lang? Actually, nag-sinidya na kahapon ulit. Ganun ba? Sinadya na? Yung mga willing. Tapos na? Tapos na yung mga advanced stages, tapos yung leadership position ay at least settle na, saka yung mga committee. Ang importante na yung mga committee na-assign ng mga chairmanship, mga members para even during the break, makahabol kami sa aming trabaho. Kahit during break na, pwede kami mag-hearing o investigation, so if necessary, kahit na break ko kami. Isa na lang, Senator Sir, may mga taga-minorya bang lilipat pa sa grupo ninyo? Well, ang sa akin lang naman, trabaho na lang tayo, no? Kung sakasakali may lilipat, maganda para we work as one, as one Senate, one institution, dahil ibang, kumbaga, alam naman natin, ibang karakter ng Senado, no? Opo. Na talagang dito, institutional lang ating pong iniisip na improvement, no? Mga programa. So, we often cross party lines, no? Para sa mga importanteng landmark legislation, si Ika nga. So, ako, sabi ko nga, nakiusap ako nun sa sa ating kasama na pag-isipan natin institusyon, wag na natin isipin yung affiliation, yung ating political agenda, yung pagkakaibigan, isipin nila natin ang mahal nating institusyon ng Senado na kailangan maibalik yung dangal, yung respeto ng taong bayan. Senator JB Sir, maraming salamat at congratulations. Thank you and good morning.
Salamat, Talakay. Mabuhay. Mabuhay po kayo. Mahabigan Senator J.B. Ejercito, Senior Deputy Majority Leader at Chairman ng Senate Committee on Finance at Local Government. Daming Bayan. Standby, Raymond at Paas. Standby man ang Milky Rigunan mula sa Kamara at Senado. Oras, Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, good morning. Justice Leo Batan. Alas 8:45. Ang oras na yan.